COVID-19 Watch Weekend. Review ng mga kaganapan sa nakaraang linggo, mga kwento ng paglilingkod at kabayanihan, mga paraan kung paano makakatulong. COVID-19 Watch Weekend. Magandang araw kaagapay, ito si Heidi Bernardes Sampang. Welcome sa isa na namang edisyon ng COVID-19 Watch Weekend. Sa kabuuan po ng ating palatuntunan, aming ihahatid sa inyo ang mga balitang may kinalaman sa Coronavirus Disease 2019 at of course makakasama rin natin maya-maya ang Frontliner of the Week na ipakikilala sa atin ni Joy Kawayan Combatier mula sa South Cotabato. Maririnig din po natin ang mga pahayag ng Chief Scientist ng World Health Organization tungkol sa bakuna at ang pahayag ng WHO General Secretary sa latest media briefing nito. Sasamahan din po tayo maya-maya ni FEBC President Dan Andrew Cura sa pagbubulay sa salita ng Diyos na maaari po nating paghugutan ng kaaliwan sa mga panahong nababagabag ang lahat. COVID-19 Watch. Pasok sa ika-46 na pwesto ang Pilipinas mula sa 53 mga bansa pagdating sa pag-manage ng COVID-19 crisis. Batay sa COVID Resilience Ranking ng Bloomberg, sinukat nila ang 53 mga bansa sa 10 batayan, kabilang ang case rate o mortality rate, healthcare system capacity, lockdown impact, community mobility, growth forecast para sa gross domestic product o GDP at vaccine supply agreements. Ang Pilipinas ay nakakuha ng score na 48.9, mataas sa mga bansang Colombia, Czech Republic, Belgium, Peru, Argentina at Mexico. Malayo naman ang Pilipinas sa mga kapitbahay na bansa sa Southeast Asia kung saan nasa ikalawang pwesto ang Japan, ang Taiwan ay nasa ikatlong pwesto, ika-4 ang South Korea, samantala nasa ikawalong pwesto naman ang China at ang Hong Kong ay nasa ika-12. Ang Vietnam ay nasa ika-10 pwesto, ang Singapore ay pang-11, ang Thailand ay ika-15, 19 naman ang pwesto ng Indonesia at ang Malaysia ay nasa ika-29. Nakitaan umano ng kahinaan ang Pilipinas lalo na pagdating sa issue ng community mobility. Nagbabala ang Octa Research Group sa posibleng unti-unting pagtaas ng COVID-19 cases sa bansa. Ito ay matapos mapansin ng grupo ang bahagyang pagtaas ng daily new cases sa bansa, lalo na sa Metro Manila. Sa bagong monitoring report, tumaas umano ang reproduction number sa National Capital Region mula sa 0.76 nitong November 10 hanggang 16 sa 0.83 mula November 17 hanggang 23. Sa kabila nito, nananatiling mababa ang reproduction rate na mababa sa isa o mayroong downward trend ng bagong kaso. Mababa rin ang nag-positivity rate na nasa 4%, mababa sa 5% na inirekomenda ng World Health Organization. Nananatili namang epicenter ng COVID-19 outbreak sa bansa ang Metro Manila na may mataas na naitatalang bagong kaso kada araw. Samantala, nilinaw ng Department of Health na nasa 60 milyong Pilipino ang target ng pamahalaan na mabakunahan laban sa COVID-19 sa layong maabot ang herd immunity. Ito ang tugon ni Health Secretary Francisco Duque III sa pahayag ni Philippine Foundation for Vaccination Director Dr. Lulu Bravo na 50 million vaccine supplies ay hindi sapat para makamit ang herd immunity. Ngunit ayon kay Duque, nakalikom sila ng 73.2 billion pesos para makabili ng bakuna para sa 60 million population. Ang mga eksperto at ang World Health Organization na anya ang nagrekomenda na 60% hanggang 70% ng populasyon ang dapat na mabakunahan. Sa iba pang balita, maaaring alisin ng pamahalaan ang 5,000 caps sa deployment ng health workers abroad kapag nagkaroon na ng bakuna laban sa COVID-19. Matatandaan na inaprubahan ni Pangulong Duterte ang overseas deployment ng nurses at iba pang health workers abroad simula Enero ng susunod na taon, ngunit may limit lamang na 5,000 kada taon. Ayon kay Presidential Spokesman Harry Roque, inilagay ang limit para sa mga healthcare workers na nais magtrabaho sa iba
ibang bansa dahil sa pandemya. Nais lamang aniyang matiyak ng pamahalaan na may sapat na medical workers sa bansa. Sumang-ayon aniya si Pangulong Duterte na bawiin ang deployment ban ng health workers dahil sa bumababang kaso ng COVID-19 at sa nalalapit na pagtuklas sa bakuna. Batid aniya ng Pangulo na panahon na para hayaan ang mga healthcare workers na ituloy ang kanilang trabaho. Ngayon naman sa ating COVID-19 Watch Weekend, narito ang ating frontliner of the week, ipakikilala ni Joy Kawayan Combatir. Ang guest niyang frontliner ay si Catherine Keith Yumang, isang medical technologist na naka-assign ngayon sa Coronadal City Health Office. Malaki ang risgong kinakaharap ng ating mga public health workers sa pagharap sa hamong dala ng pandemya. Sa South Cotabato, nitong Setyembre, mahigit 20 mga health workers ang nagpositibo sa COVID-19 kung saan karamihan ay mula sa Coronadal City Health Office. Ibinahagi ni Catherine Keith Yumang, ang ating frontliner of the week, ang trabahong kanyang ginagawa bilang medical technologist sa Coronadal City Health Office. Para po sa akin na nag-work sa City Health Office na LGU Coronadal, naka-assign po kasi ako. Actually, 4 po kami na nagsuswab, nag-rapid test sa mga LSIs, ROFs po, mga close contact dito sa Coronadal City. Kami po yung nagko-collect ng mga swab samples at nag-rapid antibody and antigen test. Hindi po kami hospital-based, so hindi po kami yung nag-run ng samples. Kahit sabihin natin naka-PPE, kahit sabihin nilang low risk naman po kasi naka-PPE, meron pa rin possibility na baka pwede namin ma-inhale yung virus, carry pa din po. Bahagyang napilayan ang City Health Office ng Coronadal nitong buwan ng Setyembre nang nagpositibo ang marami sa kanilang mga health workers maging ang ilang barangay health unit ng lungsod, ngunit tuloy pa rin ang serbisyo sa publiko. Yung September, actually kasama po ako sa naging close contact at na-quarantine at talagang napilay po talaga yung City Health Office noong September kasi nga marami kaming na-quarantine at marami din nag-positive na mga kasamahan ko dito. Po, yung BHERT po kasi natin yung parang sila po yung skeleton ng City Health Office. Yung nagbe-base lahat, doon yung mga patients namin na pumupunta dito. Mahirap po talaga dati. Nag-struggle po talaga yung City Health. I think yung manpower dito is 100 plus, like overall na po. Kasi nag-hire po kasi sila last September dahil nga po sa nagkulang ng mga healthcare workers ay medyo dumami po kami ngayon. Pero ngayon like medyo nagkukulang pa rin yung manpower namin lalo na sa mag-duty sa mga isolation facilities. Kasi kailangan po mag-quarantine ng 14 days tapos mag-duty. Tapos aside from that, kailangan pa mag-work dito so medyo nahihirapan po sino ma-assign dun sa isolation facility. Bali po, ang naka-duty pong mga nurses, midwives doon sa each isolation facility is I think 3 to 4. Pero kaya naman. Ang agam-agam ng ating mga health workers ay ang piligrong sila mismo ang magdala ng virus sa kanilang mga kapamilya kung kaya't dobleng pag-iingat ang ginagawa ni Kath. Bilang medtech po, actually yun po. Parang hindi mo kasi alam na baka dala ko na po pala yung virus, baka po carrier na ako, uwi ko sa bahay. Hindi ko alam, baka nahawa na pala yung family ko. Yun po yung pinaka-scary sa lahat. Like, okay lang ako. Okay lang po, virus, nahawaan ako. Pero pag like, if we're talking about families na, parang hirap. Ganun, takot ako para sa kanila. Naka-separate po yung room ko sa family ko. I don't engage ng conversation masyado sa kanila. Minsan hindi pa ako sumasabay kumain. Like, just in case lang po na baka like carrier pala ako. Aminado si Kath na struggle ang pag-cope sa stress sa trabaho, lalo na noong siya ay na-quarantine ng 2 beses matapos na-expose sa mga nagpositibo sa COVID-19. Every time after work, lalo na pag nagsuswab, kumakain po ako sa labas. Or yun po yung ginagawa ko. Parang stress eating na po yung labas. Kasi choice na din po ako na quarantine. So ang ginagawa sa quarantine, syempre wala namang ibang gawin. Kundi kumain, matulog. So yung lumobo po talaga. It's actually tukatol sa mental health po talaga. Lalo na pag ikaw lang yung mag-isa, wala kang kinakausap. Aside sa family mo na through video call, parang gusto mo silang makita in person para like maramdaman mo yung physical nila na pero hindi po kasi talaga, ikaw lang mag-isa. Parang ganun. Mental health po yung affected during isolation.
Wala, for 14 days, ito lang po talaga mag-isa. Mahirap. So, lalo na pag confirmed case pa sila, aside from sa mental health na affected, physical health pa po talaga affected din. Isa sa nakikitang rason ni Kath kung bakit patuloy na tumataas ang kaso ng COVID-19 ay ang hindi tamang pagsunod sa mga health protocol. Pag lumalabas ako na may bibilhin sa mall or ganon, I've noticed some people na they're not wearing their mask properly. Parang nadidefeat yung purpose ng mask. Dapat yung mask covered talaga yung mouth at saka yung nose para magamit natin siya effectively. And yung iba yung magamit nila ng face shield, nasa head nila instead naka-cover yung face. So I think kailangan na-encourage more na to wear or practice the health protocols properly po. So let us be aware. May nakita naman si Kath na positibong dulot ng pandemyang ito, lalo na sa kanilang mga health workers. Pero this time, I think yung positive lang for me, nagkakaisa, lalo na yung mga healthcare workers and how to manage this virus, yun po yung talagang, for me na positive impact niya sa atin, nagkakaisa po tayo. Paulit-ulit man, di magsasawa si Kath na paalalahanan ng bawat isa na sumunod sa mga health protocol na itinakda ng pamahalaan para sa proteksyon ng bawat isa. As a citizen at saka healthcare worker, I think yung best thing na gawin natin is to follow yung mga minimal health measures like pag nasa labas tayo, we wear our mask, we bring our alcohol, or pwede nga mag-hand wash tayo if may available soap, water, and saka faucet. Tapos, as much as possible, iwas tayo sa mga lugar na masyadong crowded kasi may possibility na isa pala doon, carrier sila. For the public, I think the best thing that you can do is follow health protocols po talaga. Yun na yung parang baby steps lang na pag sinalo natin, so sunod-sunod na yan. It's not only for us, for the whole na. Yun po yung kailangan natin gawin as a citizen po. Follow health protocols na ina-implement ng LGU natin. So the best way na ma-fight natin itong COVID na to is just to follow yung basic health protocols. Yun po yung pinakaunang step na magandang gawin. And the rest will follow na rin yan. Positibo si Kath na malalampasan natin ang mga hamon ng kinakaharap na pandemya at sa huli, may mensahe siyang iniwan para sa mga kasamahang health workers. For my fellow frontliners, stay strong po, laban na tayo kasi I know sooner or later, malalabanan at matatalo talaga natin itong kalaban na to. Sa pamamagitan ng sama-samang pagharap sa mga hamon ng panahon, mapoprotektahan natin at matulungan ang bawat isa at tiyak na mapagtatagumpayan natin ano pa man ang hamon sa hinaharap. Para sa COVID-19 Watch Weekend, ako po si Joy Kawayan, Combatir. Salamat, Miss Joy. Samantala kaagapay, patuloy po ang aming pagtanggap ng anumang suportang pinansyal na nais mong iparating para sa FEBC Ministry. Pumunta lamang sa webpage na donatenow.febc.ph, donatenow.febc.ph, or tumawag sa 047-333 5605, 0947-333-5605 or landline number 8650-0855, 8650-0855 para sa detalye. Pwede na rin pong mag-donate sa pamamagitan ng GCash. COVID-19 Watch Weekend. Sa pagpapatuloy ng COVID Watch Weekend, sumigla ang usapan tungkol sa COVID-19 nang ilathala ng media ang mga clinical trials para sa ilang bakunang nagpakita ng mataas na efficacy rate. Bagamat ang pagkakaroon ng bakuna kontra COVID-19 ay malaking hakbang tungo sa pagsugpo nito, hindi dapat asahan na biglang maglalaho ang virus kapag inilabas na ang bakuna. Mahaba-haba pa ang landas na tatahakin para mabakunahan ang sapat na dami ng tao sa bawat bansa. Pakinggan natin ang Chief Scientist ng World Health Organization para maging maliwanag kung ano na nga ba ang alam ng mga dalubhasa tungkol sa bakuna at kung ano naman ang hindi pa alam sa ngayon. Narito ang panayam ng CNN kay Dr. Soumya Swaminathan. Well, I would say that we're very encouraged, very optimistic, and very happy and relieved
to see the first few results coming out, really with the proof of concept that we can develop effective vaccines for this infection, and therefore we can start looking at really beginning to end the pandemic. Now we have the tools, but we're still at the beginning of the journey. All we've seen is interim data from quite a few companies now, from Pfizer, from Moderna, from Gamaleya in Russia, and from AstraZeneca. It's very interim, it's very short term. Follow-up is just a couple of months. And that's why we need to continue with the studies to learn more about protection as we go on, longer term, as well as safety. But overall, it's very exciting. You rightly pointed out the big challenge is, of course, to now produce and distribute enough to save the world from this pandemic. And let's discuss how indeed we do that. Firstly, though, you've made some very good points here. There are some knowns at this point and quite a lot of unknowns. What do we still need to find out at this point? So I think the knowns are that we picked the spike protein of this virus. Scientists picked that protein as a target for most of the vaccines in development, at least the first set of them. That seems to have been the right choice because we are now seeing some efficacy results coming out. So that's the good news. Now, there are many different platforms, of course, being tested. We have the pure protein vaccines, we have the mRNA, the DNA vaccines, the viral vectored vaccines. And so each of them might have, different properties we don't know until we've done the trials and seen the data. We still don't know fully what this protective immunity against this virus looks like. And we will find that out. Now that we have trials where some people have been protected, some have got the infection, we can look at the immune response in these groups of people, look at neutralizing antibodies, look at T-cell responses, and begin to create what we call a surrogate of protection. Then we know that if you test somebody and you test their, whether it's antibodies or T-cell responses, we can say whether that person is protected or not. And that's going to be important for future vaccine trials as well as to actually do a lot of other science. We don't know what the duration of protection of these vaccines is going to be. Is it going to be like the flu vaccine, short-lasting, needing a booster every year, or hopefully longer-lasting? And the other thing we don't know, of course, is the protection in subgroups, people who are older. Some of these vaccines would be safer for use in women who are likely to get pregnant or in children. And one other important point is, does it actually block transmission? What we've been looking at, what most of the trials fixed as their endpoint was the prevention of a disease, symptomatic disease. And of course, looking at severe disease, because what we really want, of course, is to reduce death and severe disease. But what would be ideal is a vaccine that actually stops you from even getting the infection, because then you're not going to spread it to anyone else. And that's really going to then give us hope that we can perhaps one day, eradicate this infection. Dr. Soumya Swaminathan, Chief Scientist ng World Health Organization. Ngayon naman ay pakinggan natin ang appeal ng General Director ng WHO. Sa isang media briefing mula sa WHO headquarters sa Geneva, nanawagan siya sa mga bansa kaugnay sa distribution ng bakuna sa paraang hindi maiiwanan ng mga mahihirap, matatanda at mga nakatira sa mahirap abuting mga lugar. Narito si Dr. Tedros Ghebreyesus. There is now real hope that vaccines, in combination with other tried and tested public health measures, will help to end the pandemic. The significance of this scientific achievement cannot be overstated. No vaccines in history have been developed as rapidly as this. The scientific community has set a new standard for vaccine development. Now, the international community must set a new standard for access. The urgency with which vaccines have been developed must be matched by the same urgency to distribute them fairly. Every government rightly wants to do everything it can to protect its people. But there is now a real risk that the poorest and most vulnerable people will be trampled in the stampede for vaccines. That's why in April,
With support from multiple partners, WHO established the Access to COVID-19 Tools Accelerator. The ACT Accelerator has supported the fastest, most coordinated and successful global effort in history to develop vaccines, diagnostics and therapeutics. The real question is not whether the world can afford to share vaccines and other tools. It's whether it can afford not to. Hindi matatahimik ang ating kalooban hanggat hindi tayo nakatitiyak na ligtas tayo at ang mga mahal natin sa buhay sa coronavirus. Saludo tayo sa husay ng mga siyentipiko sa pagtuklas ng mga bakuna sa loob lang ng maikling panahon. Pero huwag natin kalilimutan na ang higit na mabisa pa rin na mga paraan sa pag-iwas ng infection ang dapat na sundin. At yan ay ang simpleng paggamit ng face mask, ng face shield, paghuhugas ng kamay at pag-maintain ng tamang distansya sa isa't isa. Efren Palyurina para sa COVID Watch Weekend. Hindi na madali sa mga Pilipino na basta magtiwala sa bakuna lalo na noong panahon ng issue tungkol sa Dengvaxia. Kung mayroong anxiety ngayon tungkol sa mga bagay kaugnay ng pandemya, bakuna man o kabuhayan, mga plano sa kinabukasan, kailangan pong harapin din ito sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Pag-aralan at pag-isipan natin ang sinasabi ng Biblia tungkol dito kasama ang Pangulo ng FEBC Philippines, Dan Andrew Cura. Nang dumating ang balita patungkol sa mga bakuna kontra COVID-19, marami ang natuwa, ngunit marami rin ang nagsabing baka maghintay muna ng panahon bago sila magtiwala sa bisa nito. Lalong-lalo na kung iisipan pa natin ang kasagsagan ng issue ng Dengvaxia vaccine, naku, lalo pang maraming ayaw magtiwala. Sa pandemyang ito ay inulan tayo ng iba't ibang uri ng mga impormasyon galing sa iba't ibang mga tinig sa lipunan. Mga dalubhasa sa medisina at siyensya, mga ekonomista, mga opisyal ng pamahalaan, at maging ang mga church leaders. Umapaw sa social media ang mga statistics patungkol sa virus, ang new normal ng buhay. Nagkalat din ang mga fake news at ano-ano pang mga haka-haka na hindi na halos malaman kung kanino maniniwala at kanino magtitiwala. Panahon na para tumigil at magbulay-bulay. Tunghayan natin ang awit 46. Madalas itong pinagkukunan ng lakas ng loob sa panahon ng kabalisahan. Partikular na angkop sa panahong ito, ang talatang 10. Tumigil kayo at kilalanin ninyo na ako ang Diyos. Ako'y pararangalan sa mga bansa. Ako'y papupurihan sa buong mundo. Una, tumigil kayo. Sa pamamagitan ng COVID-19, ipinakita ng Diyos ang hangganan ng ating lakas. Bago dumating ang pandemya ay kulang ang oras para sa lahat ng pinagkakaabalahan ng tao. Walang tigil ang lahat sa pagsusumikap na maging matagumpay at makapangyarihan, tanyag at hinahangaan. Nang dumating ang pandemya, mistulang tumigil ang lahat ng ito. Alam ng ating Ama na kailangang bagalan natin ang takbo ng ating buhay. Kung mas katulad tayo ni Martha na hindi mapalagay at abalang-abala sa maraming bagay, ang pagtigil na ito sa marami nating gawain ay para tayo maupo sa paanan ng Panginoon at makinig sa itinuturo niya, tulad ni Maria. Magagamit din natin ang pagtigil na ito upang makipag-ugnayan sa kapwa ng mas malapitan kahit na maging virtual lang. Para sa marami, hindi pagbagal o pagtigil ang resulta ng pandemya, kung hindi pagdami ng trabaho, tulad na lang ng karanasan ng mga frontliners, mga essential workers, first responders, pulis at militar, at marami pang ibang halos nawala na ang oras ng pahinga. Para sa karamihan, ito naman ay panahon para sa tunay na pahinga ng puso, isipan at kalooban. Pangalawa, kilalanin ninyo na ako ang Diyos. Sa pamamagitan ng COVID-19, ipinakita ng Diyos ang hangganan ng ating kaalaman. Sa pagkilala natin na Panginoon ay Diyos, naglalaho ang ating akalang may taglay tayong kahusayan, kagalingan at katiyakan. Natututo tayo ng pagpapakumbaba sa pagkilala natin na ang Panginoon ay Diyos.
wala tayong maipagmamalaking dunong. Hanggang ngayon ay nananatiling mailap ang tunay na kilos ng coronavirus kahit napakatagal na itong pinag-aaralan ng mga dalubhasa. At pati ang bakuna ay hindi katiyakang mawawala na ang virus. Sa pagkilala natin na ang Panginoon ay Diyos, tanggap natin ang mga taong may ibang pananaw kaysa sa atin. Naigagalang natin ang kanilang paniniwala, natututo tayo na magmalasakit at gumawa ng kabutihan sa kapwa. Sa pagkilala natin na ang Panginoon ay Diyos, nabubuhay sa atin ang pag-asa. Ang Diyos ang ating kanlungan at kalasag. Siya'y laging nakahandang sumaklolo sa oras ng kagipitan. Kaya huwag tayong matatakot kahit lumindol man at gumuho ang mga bundok at bumagsak sa karagatan. Awit 46, 1-2. Ito ang katiyakan natin sa hinaharap. Kapag nakakabahala ang dumating na mga balita, nagagawa nating lalong kumapit sa mabuting balita ng Panginoon. Pangatlo, ako'y pararangalan. Sa sandaling tumigil tayo sa nakapapagod na takbo ng ating buhay at kilalaning ang Panginoon ay Diyos, handa na nating tanggapin na Siya lamang ang may karapatang magsabing, ako'y pararangalan sa mga bansa, ako'y papupurihan sa buong mundo. Habang ang lahat ay naghahanda ng umangat sa sariling katayuan, ang mga tagasunod ni Kristo ay may iisang hangarin lang, ang itaas at parangalan si Jesus. Ito rin ang naging pasya ni Pablo na maging buod ng kanyang buhay. Sapagkat para sa akin, ang buhay ko ay para kay Kristo, at kung mamamatay man ako, kapakinabangan ito sa akin dahil makakapiling ko na siya. Pilipos, Kabanatang 1:21. Ano man ang hinaharap, iisa ang naging hangarin ni Pablo. Sinulat din niya sa Pilipos, Kabanatang 1:21. Malaki ang hangarin at pag-asa ko na hindi ako mapapahiya. Kung tulad ng dati, magkakaroon ako ng lakas ng loob para sa pamamagitan ng buhay o kamatayan ko ay maparangalan si Kristo. Hindi man tiyak ang kahihinatnan ng ating kalusugan o kabuhayan dahil sa mga pangyayari ngayon, alam nating sapat ang biyaya ng Diyos para italaga natin ang ating buhay sa ikapupuri at ikararangal niya sa mga bansa at sa mundo. Ama naming Diyos, maraming salamat sa pagpapalakas ng loob na kayo ay Diyos at wala kaming kayang gawin. Salamat o Diyos sapagkat naroroon ang pag-asa na kayo ang siyang kumikilos at hindi ang aming kakayanan. Ang aming hiling o Diyos ay sa iyong kalakasan, sa iyong kagalingan, bigyan mo kami ng karunungan upang alamin kung paano kami kumilos, kung paano kami makatutulong sa aming kapwa, kung paanong mawawaksi ang takot at kahinaan sa aming buhay. Mangyaring kami nga ay tumigil at kilalanin na kayo ang Diyos. Ito ang aming samot dalangin sa ngalan ni Jesus. Amen. At dito po muling nagtatapos ang COVID-19 Watch Weekend para sa linggong ito. Mag-ingat tayong lahat kaagapay hanggang sa susunod na Sabado. Sana po ay magkarinigan at magkasama tayo. Same time, same station dito po sa inyong FEBC Radio TV. Sa pangalan ng ating buong pangkat, ako po si Heidi Bernardo Sampang. Nagpapaalala, basta't laging handa at sama-sama sa kanyang lakas, kaya natin to. Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa mga balita at impormasyon o katanungan tungkol sa pag-aaral na inyong napakinggan, mag-message sa Facebook page ng FEBC Radio o tumawag sa 8654-1234. Ang COVID Watch Weekend ay naririnig sa mga himpilan ng FEBC Philippines at sa mobile app na FEBC PH Stream.